Isang nakakagulat na iskandalo ngayon ang gumulantang sa hanay ng kapulisan matapos maaresto ang isang pulis mula sa Baguio City dahil sa reklamong isinampa ng isang 23 anyos na police trainee. Ayon sa ulat, inakusahan ng 41 years old na pulis ng umano'y panghahalay na sinasabing unang nangyari noong Enero at naulit muli noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inilagay na sa ibang assignment sa Laguna ang naturang pulis habang dinidinig ang kaso. Ayon sa mga unang impormasyon, lumapit daw ang police trainee sa mga otoridad upang magsampa ng reklamo laban sa nakatataas na pulis. Hindi raw naging madali para sa biktima ang pagsasalita dahil bukod sa takot, posible ring naapektuhan ang kaniyang pangarap na maging ganap na miyembro ng kapulisan. Sa kabila nito ay nagdesisyon, umano siyang magsalita upang mailabas ang kaniyang panik at maimbestigahan ang insidente. Batay sa reklamo, sinasabing unang nangyari ang pang-aabuso noong Enero habang nasa training environment sila. Ngunit ayon sa ulat, hindi lamang daw ito isang beses nangyari dahil sinasabing naulit muli noong Pebrero. Dito na raw tuluyang nagpasya ang trainee na humingi ng tulong at magsampa ng kaso laban sa pulis na mas matanda sa kanya ng halos 2 dekada. Marami ngayon ang nagtatanong kung paano nangyari ang ganitong insidente sa loob mismo ng organisasyong inaasahang nagbibigay proteksyon sa publiko. Para sa ilang netizens, mas mabigat ang usapin dahil parehong nasa hanay ng law enforcement ang sangkot. May ilan ding nagsasabing mahirap para sa isang trainee na magsumbong laban sa mas mataas o mas matagal ng opisyal dahil sa impluwensiya at takot sa posibleng epekto sa kaniyang karera. Marami ngayon ang nagtatanong kung paano nangyari ang ganitong insidente sa loob mismo ng organisasyong inaasahang nagbibigay proteksyon sa publiko. Para sa ilang netizens, mas mabigat ang usapin dahil parehong nasa hanay ng law enforcement ang sangkot. May ilan ding nagsasabing mahirap para sa isang trainee na magsumbong laban sa mas mataas o mas matagal ng opisyal dahil sa impluwensya at takot sa posibleng epekto sa kaniyang karera. Samantala, agad namang kumilos ang mga kinauukulan matapos maisampa ang reklamo. Ayon sa impormasyon, inaresto ang suspect at pansamantalang inilipat ng assignment sa Laguna habang dinidinig ang kaso. Layunin nito na maiwasan ang tensyon at masigurong magiging maayos ang proseso ng investigasyon. Hindi rin maiwasang pag-usapan online ang malaking age gap ng dalawa. Ang biktima ay 23 years old habang ang salarin ay 41 years old. Para sa marami, malaking usapin dito ang power imbalance dahil trainee pa lamang ang babae samantalang veterano na sa serbisyo ang inireklamong pulis. Ngunit sa ilalim ng batas ay hindi edad ang pangunahing tinitingnan, kundi kung may nangyaring paglabag at kung may sapat na ebidensya upang patunayan ang alegasyon. Habang lumalalim ang kaso ay unti-unti ring lumalabas ang iba't ibang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat suportahan at pakinggan ang mga naglalakas loob magsumbong, habang mayroon ding nananawagan na hintayin muna ang tamang proseso ng korte bago husgahan ang akusado. Sa social media, naging mainit ang diskusyon tungkol sa tiwala ng publiko sa mga taong may kapangyarihan. Sa kasalukuyan, inaasahang magpapatuloy ang legal na proseso
at posibleng magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon ang mga otoridad. Mahalaga rin na makuha ang lahat ng panig kasama ang mga ebidensya at testimonya upang maliwanagan kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Ang ganitong mga kaso ay sensitibo at nangangailangan ng maingat na paghawak upang maprotektahan ang karapatan ng bawat panig. Para naman sa ilang eksperto, mahalagang magkaroon ng mas mahigpit na sistema laban sa anumang uri ng abuso sa loob ng mga institusyon. Ang mga trainee at bagong miyembro ay dapat magkaroon ng ligtas na paraan upang makapagsumbong kung sakaling may hindi magandang nangyayari. Dahil kapag natatakot magsalita ang mga biktima, ay mas mahirap mapanagot ang sinumang lumalabag sa batas. Ang kasong ito ay isa na namang paalala na kahit sino pa ang tao, ordinaryong mamamayan man o miyembro ng otoridad, kapag may aligasyon ng paglabag, ay kailangang dumaan ito sa tamang proseso ng batas. Sa huli, ang katotohanan at hustisya pa rin ang pinakamahalaga. At para sa publiko, mahalagang manatiling mapanuri, makinig sa magkabilang panig at iwasang agad humusga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Yan ang ating binusisi at makakaasa kayo na ito ay ating susubaybayan. Maraming salamat sa panunood mga ka-Star Buzzers.